Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Estoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Ay, naku naman, Estoy. Hindi ko na alam ang gagawin dyan kay Ibong na yan eh. Halos araw-araw na lang. Umuuwing puno ng pasa ang katawan. Ano ba nangyayari sa kanya? Dati naman hindi ganyan yan eh. Wika ni Mang Teroy. Hindi ko nga din po alam ang Estoy. Pero teka, kaano-ano mo nga ba yung sibong? Tanong ni Estoy. Ang totoo, Estoy, hindi ko kaano-ano yung batang yan. Napulot ko yan sa kakao yan eh, doon malapit sa Aplaya. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling o kung sino mga magulang. Naawa ko sa kanya, kaya inuwi ko. Sa playa. Hindi ba wala namang mga bahay dun? Yun na nga ang nakakapagtaka. Hanggang ngayon pilit ko pa rin siyang tinatanong kung nasaan ang mga magulang niya at kung saan sila nakatira. Batay sa obserbasyon ko, mukhang may matinding pinagdadaanan ng batang yan. Yan nga din ang iniisip ko, Estoy. Minsan, nagigising siya sa kalagitnaan ng pagtulog. Sumisigaw, bigla na lang iiyak. Buti nga ngayon, nakakausap ko na ang batang yan kahit papano eh. Pag-uusap ng dalawa habang pinagmamasdan ang batang si Ibong. Nakaupo lang ito sa sulok, ginagamot ang mga galos. 3 taon pa lang si Ibong nang mapulot ni Mang Teroy sa kakawian. Naawa ang matanda kaya inuwi niya ito. Ilang taong hinanap ni Mang Teroy ang mga magulang ng paslit. Pero sa kasamaang palad, walang nakakakilala sa mga ito. Hindi rin nagsasalita si Ibong ng mga sandaling yun, kaya hindi nito masabi ang pangalan ng mga magulang. Hanggang sa tumuntong sa edad na 13 ang paslit, hindi na tinuloy ng matanda ang paghahanap sa pamilya nito. Dala ng pagbibinata, laging nasasangkot sa gulo si Ibong. Madalas itong umuuwi ng may mga sugat sa katawan, sira ang uniforme, at minsan hinahatid pa ng tanod na wala ng malay. Ang mabuti pa, Estoy. Total ikaw naman ang nakatalaga sa paaralan. Bakit hindi mo siya sa atin kung anong nangyayari sa batang yan? Ginagawa ko naman yan, tatang. Pero isa lang ang sagot ng mga guro eh. Pati nung mga estudyanteng napapagtanungan ko. At ano naman yon? Pinagkakaisaan daw ng mga taga-bayan si Ibong. Inaapi nila. Pero ni minsan hindi man lang lumaban ng batang yan. Kaya nasasanay ang mga kaklase niya eh. Hindi ko rin tinuruan ng batang yan na makipag-away. Kaya siguro lumaki ng ganyan. Kung gusto nyo, ako na magtuturo sa kanya, tatang. Ay nako, wag na, Estoy. Baka kung ano pa ang matutunan sa'yo ng Ibong na yan eh. Hayaan mo na lang siyang ganyan. Total, gusto niya naman na hindi lumalaban. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita nilang lumabas si Ibong na may dalang itak. Nagulat si Mang Teroy dahil ito ang unang pagkakataong nakita niya ang paslit na humawak ng sandata. Nako, mukhang malaking gulo to ah. Sandali lang, tatang, susundan ko tong si Ibong. Baka kung anong gawin yan eh. Ay, sandali lang, sasama din ako. Dali-daling kumilos ang dalawa para sundan si Ibong. Nakarating ang mga ito sa bayan dahil may dalang itak ang paslit. Tinitignan nito ng mga tao. Nako, baka makuha ng mga batang yan ang pansin ng mga kapulisan. Bilisan mo, Estoy. Kunin mo ang itak sa kanya. Akmang lalakad na sana si Estoy nang bigla namang pinaligiran ng mga kasing edad na kabataan si Ibong. Binunot ng paslit ang itak. Inantay kung sino sa mga kalaban ang unang susugod. Hindi man nagsasalita si Ibong. Kitang-kita naman sa mga mata nito ang matinding galit. Naku, tatang, baka merong mapahamak. Kailangan ko nang mangialam. Dali-daling tumakbo si Estoy. Ngunit napahinto ito kagad dahil nagawang agawin ng isa sa mga kalaban ni Ibong ang itak.
Nagsipaglapitan ang mga kabataan habang pinagtatawanan ng paslit. Bagay na lalo nitong kinagalit. Sinuntok ni Ibong ang isa sa mga kaaway na siyang naging dahilan upang pagtulungan siyang bugbugin. Nahintulang ang kaguluhan nang pumagitna ang isang lalaki. Isang beses pang may gumalaw sa inyo, sasamain kayo! Wika ng lalaki. Matipuno ang pangangatawan nito. Matangkad, mahaba ang buhok. May mga pilat sa braso at kanang bahagi ng pisngi. Nilingon nito si Ibong at tinanong. Ayos ka lang ba, Utoy? Ayos lang ako, pero sana hindi ka na nangyalam. Tugon ni Ibong. Kung hindi ako nangyalam, malamang lantang gulay ka na. O hindi kaya naman, pinaglalamayan na ng mga magulang mo. Ano naman sa'yo? Wala namang may pakialam sa akin eh. Kaya ayos lang na mamatay ako. Mas mabuti na nga siguro pag ganun eh. Maya-maya ay lumapit si Estoy. Hinawakan sa kamay si Ibong. Naku, pasensya na sa ugali ng batang to ha. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka dumating, baka giniling na karne na ang katawan nitong si Ibong eh. Walang anuman. Napakadelikado ng ginawa niya. Mantakin mo, maigit 10 yung kakalabanin niya. Pero bilib ako matapang ha. Tapang na walang direksyon. Halika na Ibong, iuwi na kita. Isa ka pa eh, no? Bakit ang hilig yung mangyalam? Ikaw bata ba? Bakit ba galit ka sa mundo? Wala ka na dun. Huling wika ng paslit. Matapos ay dali-dali itong naglakad pauwi. Akmang aalis na sana si Estoy nang bigla itong pigilan ng lalaki. Kaibigan, mawalang galang na. Kaano-ano mo ang batang yon? Sabihin na lang nating pamangkin ko siya. Sige na, mauna na ako. Saan kayo nakatira? Doon banda sa paanan ng kabundukan. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Mangyari kasi wala akong matutuluyan eh. Dayo lang ako sa lugar na ito, kaya hindi ko alam kung saan ako makikituloy. Maaari ko bang malaman kung anong sadya mo sa sityo na to? May bata akong hinahanap. Malamang kasing edad niya din eh. Kasing edad ng pamangkin mo. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumulog ng napakalakas. Nagsipulasan ang mga tao dahil alam nila ang kasunod nito. Malakas na ulan. Naku, mabuti pa sumama ka na muna sa akin. Doon natin ituloy sa bayang pag-uusap. Sigurado ka ba? Estranghero ko. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi na mahalaga sa akin kung estranghero ka. Nangangailangan ka ng tulong. Sapat na yung dahilan para tulungan ka. Kung ganon, maraming salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mong kabutihan. Jesus, huwag mo isipin yun. Halika na, kailangan na nating umalis. Baka abutan pa tayo ng bagyo. Nang makarating sila sa tahanan ni Estoy, kagad nagtimpla ng kape ang binata. Maraming salamat ha. Pasensya na sa asal ko. Hindi man lang ako nagpakilala. Ako nga pala si Edgar. Naku, ayos lang yan. Huwag ka mag-alala. Ako naman si Estoy. At yung bata kanina, Ibong ang palayaw namin sa kanya. Bakit ang hilig makipag-away ng batang yon? Ha? Paano mong nasabi? Ang totoo, matagal na ako dito sa bayan nyo. Nagpapalaboy-laboy sa mga lansangan at madalas kong makitang nakikipagsuntukan yung pamangkin mo. Hindi ko nga alam kung anong dahilan ng batang yan eh. Kung bakit siya nagkakaganyan. Mahilig makipagbasag ulo. Sa edad niyang yan, malalaking peklat na sa ulo yung meron siya. Pati sa katawan ha, ang dami ko nang tinahi. Malamang may matinding pinagdadaanan ng pamangkin mo na hindi nyo alam. Totoo ang sinabi mo, Edgar. Hindi masyadong nagsasalita si Ibong. Maliban na lang kapag galit siya. Simula noon, hindi pa nagkwento sa amin ng batang yan. Maaari ko bang malaman kung saan siya nakatira? Doon sa kabilang banawang. Kasama niya ang chewin kong si Mang Teroy. Ang totoo, hindi ko talaga pamangkin ng batang yan.
Napulot siya ni Tatang Teroy mga 7 taon na nakakaraan doon sa Kakawayan malapit sa playa. Biglang natigilan si Edgar nang marinig ang sinabi ni Estoy. Ngunit hindi ito nagpalata. 7 taon ko na ding hinahanap ang anak ko. Naiwalay siya sa amin ng mga panahong lumilikas kami dahil sa pananalakay ng mga rebelde. Simula noon, hindi na ako mapakali. Maging ang asawa ko, nagkakasakit na dahil sa sobrang pag-iisip sa anak namin. Kaya nagpasya akong hanapin siya. Pero sa loob ng 7 taon, wala pa ring swerte. Ang bayang ito na lang ang natitira kong pag-asa. May mga palatandaan ka ba sa anak mo? O natatandaan mo ba yung mukha niya? Ang totoo, hindi ko na maalala ang mukha ng anak ko. Pero isang malakidlat na pilat sa kanang binti ang tanging palatandaan. Mukhang mahihirapan ka nga sa paghanap. Teka, anong pangalan ng anak mo? Pinangalanan ko siyang Esau. O sige, ganito na lang. Tutulungan kita sa paghanap. Tanod ako dito sa baryo namin kaya pwede ko ipagtanong sa mga kasama ko tungkol sa anak mo. Maraming salamat, Estoy. Malaki ang... Hindi na ituloy ni Edgar ang sasabihin dahil bigla silang nakarinig ng mga boses. Sino yan? Tumuloy kayo, huwag kayo mag-alala. Nakatali ang mga aso. Lumapit ang mga tao. Napagtanto ng binata na mga kasama niya ito. Magandang gabi, Estoy. Pasensya ka na sa abala ha, pero pinapatawag tayo ng kapitan. Mario, kayo pala. Ano daw ang dahilan? May nakita na namang patay sa kabilang pangpang, malapit sa talon. Isang bata. Nasa 13 taong gulang na lalaki. Biglang napatayo si Edgar nang marinig nito ang sinabi ng kasama ni Estoy. Dumungaw sa bintana at nakisabat sa usapan. Estoy, mawalang galang na. Maaari ba akong sumama sa inyo? Wala namang problema. Mukha namang kaya mong pangalagaan ang sarili mo. Sige na Mario, mauna na kayo. Susunod ako. Kailangan may tao doon bago dumating ang mga pulis. Matapos makipag-usap, agad nang umalis ang mga kasama ni Estoy. Naganda na din silang dalawa upang sumunod. Hindi na kalakasan ang ulan ng mga sandaling yun, kaya hindi na mahirap ang pagbaba sa pangpang. Pagdating sa lugar, naroon na ang mga kasama ni Estoy. Nailagay na din nila sa mataas na bahagi ang bangkay para kung sakaling tumaas ang tubig, hindi na ito maanod. Mabuti na lang hindi ganun kalakas yung ulan. Hindi tumaas yung tubig sa talon. Tara Edgar, doon tayo sa mga kasama ko. Wika niya. Ngunit napansin ito na wala sa wisyo si Edgar. May sinabi ka, Estoy? Oo. Ang sabi ko, doon tayo sa mga kasama ko. Bakit parang ang layo ng iniisip mo? Wala naman. May nararamdaman lang akong hindi maganda sa lugar na to. Normal lang na makaramdam ka ng kilabot sa pinangyarihan ng krimen. Tara, lapitan natin ang bangkay. Nako, andyan ang mga pulis. Baka magalit sila pag lumapit tayo. Oo nga no, sayang. Hindi mo man lang nakita yung binti ng batang yun. Makita man lang sana kung may palatandaan kagaya ng sinabi mo o wala. Ayos lang, Estoy. Naniniwala ako na buhay pa ang anak ko. Kaya hindi na ako nag-abala pang tignan ng bangkay. Kung sa bagay, kailangan nga nating maging positibo. O siya, dito ka lang ha. Tutulong ako sa mga kapulisan. Iniwan ni Estoy si Edgar sa pangpang. Nang mga sandaling iyon, alam na nito na hindi lang sila nag-iisa. Lingid sa kalaman ni Estoy na hindi rin pangkaraniwang tao si Edgar. Patuloy itong nagmasid sa paligid. Nang makumpirma, nagpa siya itong sundan ang naramdamang nilalang. Kasalukuyang abala si Estoy sa ginagawa, kaya hindi nito napansin na wala na si Edgar sa kung saan niya ito iniwan.
Inabot sila ng umaga sa lugar dahil napakabagal kumilos ng mga kapulisan. Hinanap ni Estoy si Edgar pero wala ito sa pangpang. Oh, saan naman nagpunta yung taong yan? Yaan mo na nga. Baka umalis na. Makauwi na nga lang. Pagdating sa tahanan, nagulat ang binata. Nakita nitong nakaupo sa atangan ng bahay si Edgar. May dugo ang mga kamay pati ang damit. Pasensya na kung umalis ako nang walang paalam. May iba tayong kasama kagabi. Nagtaka si Estoy sa sinabi ng Ginoo. Lalo pa itong nagduda nang makita ang dugo sa kamay ni Edgar. At anong ibig mong sabihin? At saka, bakit may dugo ang mga kamay mo? Tanong ni Estoy. Nang mga sandaling ito, nakaramdam ng kakaibang kilabot ang binata. Lalo pa nang tumayo si Edgar mula sa kinauupuan. Kagabi, may ibang nilalang na umaaligid sa pinangyarihan ng krimen. Hindi tao, Estoy. Ewan ko kung maniniwala ka, pero isang aswangan na huli ko. Tugon ni Edgar. Sabay turo sa ulo ng nilalang na nakalapag sa lupa. Nanlaki mga mata ni Estoy at halos mapatalon sa sobrang gulat. Nang mga oras din na yun, paparating na sina Mang Teroy at Ibong. Anong nangyari kagabi? Estoy, saan ang galing ang ulo ng baboy ramo? Teka, hindi ba ikaw yung lalaki kahapon? Anong nangyari dito? Wala naman po, Tatang. At siya din yung lalaki kahapon, tama ho kayo. Edgar po ang pangalan niya. At yung ulo ng baboy ramo, ulo daw po ng aswang. Ulo ng aswang? Paano ka nakakasiguro? Bakit hindi natin tanungin ang kasama ko kagabi? Edgar, ipaliwanag mo nga nangyari. Hindi kaagad nakasagot si Edgar. Napako ang atensyon nito kay Ibong. Nakasuot ng mahabang pantalon ng paslit, kaya hindi niya makita ang binti nito. Mukhang malalim ang iniisip ng kasama mo, Estoy ah. Pasensya na po, Tatang. O Edgar, kinakausap ka ni Tatang Teroy. Tinapik niya sa braso si Edgar. Ano yon, Estoy? May sinasabi ka ba? Hindi ako, kundi si Tatang Teroy. Ay nako, pasensya na po. May mga iniisip lang ako. Ano po yung, Tatang? Gusto ko lang malaman kung saan nang galing ang ulo na ito, yung ulo ng baboy ramo, at anong ginagawa niyan dito? Gaya ng sinabi ko kay Estoy, hindi yan pangkaraniwang ulo ng baboy ramo. Isa itong uri ng aswang na kung tawagin ay hadagob. Hindi nagawang tapusin ni Edgar ang sasabihin dahil nakita nito, nanlilisik ang mga mata ni Ibong. Anong problema, Ibong? Bakit ganyan ka makatingin? Ikaw ang problema. Bakit nandito ka pa? Napangiti si Edgar dahil ng mga sandaling yun. Nakumpirma niya si Ibong ang batang hinahanap. May pagtatapat ako sa iyo, Estoy. Hindi totoong hinahanap ko ang anak ko. Naparito ako para tugisin ang isang angkan ng mga aswang at isa sa kanila ang napatay ko kagabi. May ilan pang natitira sa kagubatan, ngunit ang anak ng kanilang hari kasama natin. Hindi ba, Esau? Nanlaki ang mga mata ni Estoy dahil biglang nagbago ang itsura ni Ibong. Nanlilisik ang mga mata. Unti-unting nagbago ang laki ng pangangatawan. Isa ka palang manunugis. Sabihin mo sa akin, sa anong angkan ka nang galing? Ang mabuti pa, Tatang Teroy. Esoy, umalis na kayo dito. Pwede kayong madamay kung mananatili pa kayo. Sagutin mo ang tanong ko, manunugis. Saang angkan ka nabibilang? Hindi mo na kailangan malaman pa. 7 taon kitang tinugis.
Dito lang pala kita matatagpuan. Ngayon susunod ka sa hukay ng iyong ama. Akmang susugod na sana si Edgar, ngunit hinarang ito ni Estoy. Sandali lang, Edgar. Huwag mo sabihing papatulan mo ang isang bata. Hindi siya pangkaraniwang bata, Estoy. Siya ang anak ng hari ng mga Hanagoba. Lahi sila ng mga aswang na pumapatay at kumakain ng isang buong baryo sa kanluran. At ang inaakala niyong inosenteng bata, tagapagmana ng bertud ng kanyang ama. Ano bang sinasabi mo? Paanong magiging aswang ang isang inosenteng paslit? Nasisiraan ka na ng ulo. Ang mabuti pa, itigil mo na ang kaibangan na ito. Umalis ka na sa baryo. Alam kong hindi kayo maniniwala, pero kayo na lang ang humusga. Ano, Isao? Bakit hindi mo ipakita kung gaano ka kalakas? Tumigil ka na kung ayaw mong ako makalaban mo. Sa palagay mo, tanda, hahayaan ko may humadlang sa misyon ko. Subukan mong humarang. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Huwag kang mag-alala. Dahil yun naman talaga ang plano ko eh. Sa tingin mo, papalampasin ko ang ginawa mong pagpatay sa mga magulang ko. Mahaba ang panahong inantay ko para sa pagkakataong to. Ngayon pang ganap na ang pagiging aswang ko. Magaling na ang lahat ng pinsala sa aking katawan. Mas lalong naging agresibo si Ibong hanggang sa naging kalahating tao at kalahating aso. Hindi makapaniwala si Mang Teroy na ang batang inaruga, nakakatakot na nilalang. Ngayon, tanda, yan ang sinasabi ko. Ang lahat ng pinakita niya sa inyo sa nakalipas sa 7 taon ay pawang palabas lang. Nalin lang kayo ng aswang. Tama ng satsad. Simulan na natin ang laban. Sumugod si Ibong. Sinalubong naman ito ni Edgar. Gamit ang kanyang kamao, tinamaan sa dibdib ang nilalang. Dahilan para tumilapon nito pabalik sa pinagmulan. Hinawakan ni Edgar ang braso nito. Inihampa sa isang puno. Bagay na hindi mapaniwalaan ni Estoy. Kakaiba ang lakas na pinamalas. Saka pa lamang nila napagtanto na hindi rin pangkaraniwang tao si Edgar. Patuloy na naglalaban ng dalawa. Kapwa nagbibitaw ng malalakas na atake. Wala ni isa sa kanila ang nagpapatinag hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan ni Ibong. Napalood na lang ito habang nakatitig kay Edgar. Malakas ka bilang aswang, pero hindi pa sapat ang karanasan mo bilang mandirigma. Kung meron ka pang gustong sabihin sa mga taong nag-aruga sa'yo, ngayon na ang pagkakataon mo. Napangiti si Ibong. Unti-unting nagbalik ng anyo bilang bata. Sa palagay ko nga, hindi ako karapat-dapat na maging tagapagmana ng aking ama. Sumusuko na ako, Edgar. Wika ni Ibong. Iniluwa nito ang bertud ng ama. Inilapag sa paanan ni Edgar. Tuso talaga kayong mga Hanagoba. Alam mong hindi kita pwedeng patayin sa anyong yan. Nasa iyo ang pagpapasya. Walang ibang makakalam kung papatayin mo ko. Hindi, Ibong. Piliin mong mamuhay bilang normal na tao. Sabihin na lang natin na regalo ko ang ikalawa mong buhay. Isinuko mo na ang bertud, kaya wala na akong dahilan para ipagpatuloy pa ang labang ito. Ingatan mo ang mga taong yan dahil alam kong hindi ka nila papabayaan. Maswerte ka din. Sila ang tinitignan ko, kaya ayaw kitang patayin. Ayokong manakit ng mga taong inosente, lalo pat emosyonal na aspeto ang maapektuhan. Teka, ibig sabihin, hindi mo ko papatayin? Sa kabila ng ipinakita mong lakas, masasabi kong paslit ka pa. Hindi kita papatayin. Hawak mo na ang buhay mo. Hindi na kailangan magtago. Tatang Teroy, maaari mo bang kupkupin muli ang isang yan? Wala naman akong sinabing hindi ko siya papawiin sa tahanan ko. O siya, Ibong,
Tumayo ka na dyan. Halika na. Umuwi na tayo. Kitang-kita sa mata ng paslit ang kagalakan. Halos maiyak pa ito. Hindi niya lubos akalain na tatanggapin pa rin siya kahit malaman na ang totoong katauhan. Matapos ang kaganapang iyon, nawala si Edgar. Hindi na ito muling nakita. Samantalang si Ibong namuhay kasama sina Mang Teroy at Estoy. Umalis sila sa baryong yun. Namuhay sa ibang lugar. Matuturing man na malakas na angkan ng pinagbula ni Ibong. Ngunit panahon ng paglaki pa rin ang nagdikta kung ano ang kakalabasan ng ugali niya. Hindi siya nanakit ng tao bilang aswang. Mabuti na lang, maagap si Edgar. Dahil sa murang edad, nakuha niya ang bertud kay Ibong. Hindi na umabot sa punto na ito ay nakapatay at nakatikim pa ng laman ng tao. Ito ay isa sa mga kwentong patunay na kahit malakas na uri ng aswang ang pinagmulan, merong pa ring pagkakataong magbago kung sa tamang lugar lalaki at magkakamuwang. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng anak ng aswang, ang anak ng hanagob. Bagong kwento pa rin ang kasunod, kabayan. Ito ay tungkol sa lahing dayamdam, mga lahi ng engkanto sa gubat. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Marcos. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindanao. Tay, alis na po kami. Kailangan naming maabutan yung truck na paakyat ng kabundukan. Kung hindi, baka wala na kaming madat ng trabaho. Wika ni Marcos. Sasama ka ba sa pagtotroso? Nako Marcos, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na delikadong trabaho yung pinapasok mo. Tugon ni Mang Santos. Alam ko, tay, isa pa. Hindi naman kami ang namumutol eh. Tumutulong lang kami sa paghahakot ng mga troso, papunta po sa ilog. Kahit na, damay ka pa rin sa oras sa magkahulian. Lalo na kapag nakita kayo sa akto na nagbababa ng mga troso. Mas malaking problema yan, Marcos. Isa pa, hindi lang pamahalaan ang makakalaban nyo. Ano pa tayo yung mga manobo? Alam din ng amo ko yun, pero nagawa niya ng paraan ng tungkol sa mga katutubo. Oo, mga katutubo at mga busaw sa paligid. Lalo na ang dayamdam. Yang ka na naman, tay, sa mga pamahiin mo eh. Kung may mga ganyang nilalang sa gubat, matagal na kaming napahamak. Maniwala ka sa akin, Marcos. Nariyan lang sila nagmamasid. Pagdating ng panahon, pagbabayarin nila ang mga taong sumira ng tahanan nila. Tay, huwag kang mag-alala. Sigurado ako hindi ako kasama dun, oh. Sige na ho, alis na ako. Nagtatrabaho bilang tagahakot ng troso sa kabundukan ng Mindanao itong si Marcos. Bata pa lang, nasanay na sa mabigat na trabaho kaya malakas ang pangangatawan. Kasama nito sa trabaho ang mga pinsan na si Eliseo at Gibon. Pag-aari ng isang kilalang polilitik. Pagmamay-ari ng isang politiko ang mga trosong ilegal na kinukuha sa kabundukan. Dinadala ang mga ito sa syudad upang ipagbili sa mga gumagawa ng muebles at iba pang kasangkapang gawa sa kahoy. Ito na ang trabahong nakagisna ng binata at dahil hindi nakapagtapos sa pag-aaral, wala na itong mahanap na ibang mapapasukan sa syudad. Manong Marcos, diba delikado yung ginagawa natin? Kasi marami na akong narinig na balita sa radyo. Mga nauhuli sa gawing kanluran, ha? Alam mo, Eliseo, delikado lang ang isang bagay kung nalalagay sa panganib ang buhay natin. At isa pa, sanay naman tayo sa ganitong gawain, ha? Bakit kayong ka pa nagtatanong? Tama si Marcos.
masyado ka nagpapadala sa mga balita eh. Hanggat si gobernador ang amo natin, wala kang dapat ipag-alala. Hindi tayo huhulihin. Ayaw mo bang magkapera? Hindi ba may sakit ang kapatid mo? Siyempre gusto, kailangan ko yun eh. Kaso natatakot talaga ako, Manong. Baka mamaya niyan, mahuli tayo at makulong eh. Mas lalong mahirap yun para sa atin, di ba? Ay nako, huwag mo nang isipin yung mga bagay na yan. Magtrabaho ka na nang makarami tayo. Nagpatuloy sa pagtatrabaho sa Eliseo kahit abot langit na ang kaba. Walang magawa ang binata dahil ito lang din ang alam niyang trabaho. Buong araw silang naghahakot ng mga troso at kapag natapos na, saka sila babayaran depende sa dami ng nahakot. Pagsapit ng hapon nang maikarga na ang lahat ng mga kahoy sa truck, pumila ang magpipinsan sa harapan ng bisor upang kunin ang kanilang bayad. Teka, sandali naman boss. Kulang yata yung bayad nyo ah. Naka-20 troso ko eh. Hindi pa kasali dun yung mga maliit na sangang pinahakot nyo. Pwede ba? Huwag ka ng maraming reklamo ha. Pasalamat ka nga, binigyan pa kayo ng trabaho eh. Naroon na tayo bisor pero hindi kasi patas yung pagpapasahod nyo eh. Kung may reklamo ka at hindi ka sang-ayon, malaya kang umalis. Walang pipigil sa'yo. Dito nagpantig ang tenga ni Marcus. Hinila nito ang kwelyo ng damit ng bisor. Inambahang gigilitan ng leeg. Aba, sira ulong to ah. Anong gusto mo? Dali-dali siyang inawat ni Gibbon. Tama na yan, Marcos. Huwag mo nang pantayan ng ganyang kapurol na utak ng mga tao. Umuwi na tayo. Nagugutom na din ako eh. Binitawan ni Marcus ang kwelyo ng lalaki. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan ito ng banta sa bisor. Wag na wag ka magpapakita sa bayan ha. Sa oras na mangyari yun, makikita mo ang hinahanap mo. Masyado kang mayabang eh. Tara Manong Gibbon, Eliseo. Dali-daling bumaba ng kabundukan ng tatlo. Habang nasa daan, pinag-uusapan nila ang nangyari. Hindi mo na sana ginawa yun, Marcos. Mapapahamak tayo niyan. Nakakasar kasi Manong. Kulang yung binayad sa atin eh. Nung nakaraang araw, ganyan din. Tama naman yung trabaho natin ah. Sumusunod tayo sa patakaran. Kaya wala silang karapatan na bawasan yung bayad sa atin. Naroon na ako. Pero kung sakaling hindi na tayo makabalik dito, meron ka pa bang alam na ibang trabaho? Tama naman po kasi si Marcos eh. Hindi dapat kulang yung bayad sa atin. Sayang yung pagod kapag ganun ha. Hindi na umimik si Marcos. Sa isip nito, kailangang matigil ang ginagawang panggugulang ng bisor sa kanila. Nang sumunod na araw maagang pumasok ang tatlo. Wala namang kakaibang nangyari sa buong araw. Pero pagsapit ng hapon nang kukubra na ng sahod, ipinatawag sila ng bisor. Ikaw yung matapang kahapon, di ba? Alam mo kung ako sa'yo, lalagay ako sa lugar eh. Kung ayaw mo yung mga tao ni Gubang maglagay sa'yo sa dapat mong kalagyan. Oh, etong sweldo. Binilang ng binata ang pera at gaya ng inaasahan kulang pa din. Boss naman, bakit ba laging kulang yung binabayad nyo sa amin? Nagre-reklamo ka na naman. Baka gusto mong samain ngayon. Naglabasan ang mga kalalakihan na may hawak na baril. Bagyang nakaramdam ng takot si Gibbon at Eliseo. Pero para kay Marcus baliwala ang ganitong banta. Ibang klase talaga kayo mga alagad ni Gob, no? Nakatungtong lang kayo sa kalabaw. Akala nyo kung sino na kayong mga matataas na tao. Kung tutuusin, langaw lang naman kayo. Talagang naghahanap ka ng sakit sa katawan ano? Huliin niyo ang pinakabata sa kanila at itali sa puno. Parang gusto ko mag-ensayo sa pagbaril ah. Napatingin si Marcos sa pinsan na noon ay takot na takot. Huwag niyong idamay ang pinsan ko dito. Ako lang yung kalaban niyo. Eh sana naisip mo yan bago mo pinairal yung pagiging reklamador mo. Sige na, itali niyo yan.
Lingid sa kaalaman ng mga ito, hindi pangkaraniwang binata si Eliseo, maging si Marcus. Nagulat sa mga sumunod na nangyari. Iyak ng iyak ang binata habang nagmamakaawa kay Marcus na tulungan siya. Nagkasa ng baril ang bisor, itinutok sa ulo ni Eliseo. Sige nga, tignan natin kung gaano katigas ang ulo ng pinsan mo. Kinalabit ang gatilyo. Napapikit na lang si Marcus dahil ayaw nitong makita ang mangyayari sa pinsan. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil ilang segundo na ang nakalipas. Wala pa rin silang narinig na putok ng baril. Pagmulat ng binata ng mga mata, nakita ang bisor na nakasabit sa isang puno. Oh, anong nangyari? Paano napunta sa puno si Bisor? Hindi ko rin alam eh. Teka, nasan yung mga tauhan niya? Laking pagtataka ng magpipinsan dahil 4 na lang sila kasama ang bisor na naiwan sa lugar. Samantalang si Eliseo naman, nawala ng malay, nakasandal na sa paanan ng putol na puno. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Maya-maya lang, iikot na yung iba nating kasama. Tayo mapagbibintangan sa nangyari. Manong Gibon, ako nang bahalang magdala ng mga gamit. Pasadin mo pababa si Eliseo. Dali-dali silang umalis sa lugar. Habang naglalakad, pilit pinapagtanto ni Marcus ang mga pangyayari. Hindi nito lubos maisip kung paanong napunta sa ganong sitwasyon ng bisor at ang mga tauhan nito. Pagdating sa tahanan, kaagad binahagi ng binata sa ama ang naganap. Napangiti si Mang Santos. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, hindi lang mga otoridad ang pipigil sa mga ilegal na gawain doon sa kabundukan at mukhang nagsisimula na silang magparamdam. Yan ka na naman tay. Pero kung tutusin parang may punto yung mga sinasabi mo kasi isipin mo alos ilang segundo lang akong napapikit pagdilat ko. Nasa puno na yung bisor At hindi lang yun tay baging pa yung ginamit na pang tali. Ang mga dayamdam. Ano? Dayam ano? Mga dayamdam, Marcos. Maliit na espiritu ng kagubatan, tagapangalaga ng kalikasan. Parang duwende? Parang ganun na nga, pero mas makapangyarihan sila sa mga duwende. May kakayahan silang utusan ng mga puno, baging at kung ano pang mga halaman sa kagubatan. Ang maliliit na nilalang na ito, sila ang tumulong sa tiyahin mo nang ipanganak si Eliseo. Teka, kumusta na pala ang pinsan mo? Wala pa ring malay pero sa palagay ko, maayos na po ang kalagayan niya. Nagpapahinga po siya sa kwarto. Teka, paanong natulungan ng mga inkantong nanay ni Eliseo? Ang tiya Milagros mo, isang serohana nung nabubuhay pa siya. Nung hindi pa isinisilang ang pinsan mo, talagang sikat sa bayan natin ang pangalan niya sa larangan ng panggagamot. Ang akala ko nga, tatandang dalaga na yung kapatid ko na yun Pero isang araw, nagulat kaming lahat nang ipakilala niya sa pamilya ang kanyang nobyo. Di ba tay dayuhan yung tatay ni Eliseo? Kaya nga mistiso siya, di ba? Yan din ang unang pumasok sa isip naming lahat nang makita namin ang kasintahan ng tiya Milagros mo. Kaso na magsalita si Gideon, saka pa lamang napagtanto na wangis niya lang pala ang dayuhan. Ang sabi ng taong yon, lumaki siya sa bayang ito, pero ni minsan hindi ko pa siya nakita. Yun lang, yung araw lang na yon. Baka naman po hindi masyadong lumalabas kaya ganun. Tama ka, yun din ang sabi niya. Madalang lumabas ang taong yon tuwing linggo kapag nagsisimba at unang biyernes ng buwan. Weirdo. Paano niyang natitiis yung magkulong sa loob ng bahay ng ganong kahabang panahon? Yun nga din ang ipinagtataka ko Kaya minanmanan ko si Gideon. Natuklasan ko nang hindi sinasadya ang totoo niyang pagkatao. Hindi siya isang mortal, kundi isang nilalang na mula sa kabilang mundo.
isang dalakit nun. Yang ka na naman tay. Pinagbibintangan mo na naman oh. Anak ng engkanto si Eliseo, tatay naman. Nagmamali-mali ka na ba? Malinaw pa ang memorya ko, Marcos. At hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Bago sila ikasal ng Tia Milagros mo, nagdadalang tao na ito. Isang araw bigla na lang nawala si Gideon. Nasa kabuhanan na ang tiyahin mo ng mga oras na yon. Nawala o umalis? Siguro nga umalis, pero sinong makakapagsabi? Dahil sa sobrang kalungkutan, hinanap ng tiyahin mo ang kasintahan sa buong bayan. Ginalugad ang bawat lansangan sa pag-asang mahanap ang pinakamamahal na ama ng kanyang dinadalang sanggol. Pero hindi niya na ito natagpuan. Wika ni Mang Santos. Dagdag pa nito, hindi sumuko si Milagros sa paghahanap. Maging ang kagubatan, ginalugad na din ito. At dahil nag-aalala si Mang Santos sa kapatid, sinundan niya. Isang maulang gabi, sa gitna sila ng kagubatan, biglang humilab ang tiyan ni Milagros. Napaluhod na lamang ito sa maputik na sahig ng kagubatan. Alam ni Mang Santos na oras na ng pagsilang ng kapatid, kaya hindi na ito nagdalawang isip. Agad niyang nilapitan si Milagros at tinulungan. Ngunit sa kasamaang palad, patay nang lumabas ang sanggol. Hindi makapaniwala si Milagros sa mga nangyayari. Parang pinagsukluban ng langit at lupa ang ginang dahil dalawang mahalagang tao ang nawala sa kanyang buhay. Dahil na din sa sobrang awa ni Mang Santos sa kapatid, nagdasal ito. Kung sino mang mga nilalang ng kagubatan ang makakarinig sa akin, pakiusap. Huwag niyong hayaang kunin ang kamatayan ng buhay ng isang sanggol na hindi man lang naranasan ang ganda ng mundo. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ang pamangkin ko. Maging si Milagros ng mga sandaling yun, nakikisabay na din sa dalamhati ng nakakatandang kapatid. Ilang minuto ang nakalipas, wala pa ring nangyayari. Handa nang tanggapin ni Mang Santos at Milagros ang pagkawala ng sanggol nang bigla itong umiyak ng napakalakas. Dinig sa buong kagubatan ang boses. Akmang itataas na sana ni Mang Santos ang sanggol para kargahin nang mapansin ng matanda ang maliit na nilalang. Nakatago ito sa nalagas na dahon ng isang napakalaking puno. Dito napagtanto ng matanda. Dininig ng kalikasan ang kanyang pakiusap. Ang nilalang na nakita ang siyang gumawa nitong tulay upang muling buhayin ang sanggol. Balik tayo sa kasalukuyan. Kaya pala nandito yang si Eliseo. Hindi na pala muling nahanap ang ama niya? Hindi na ito nagpakita, pero alam kong nasa paligid lang ito. Sinusubaybayan ang kanyang anak. Alam mo Marcos, hindi na dapat buhay si Eliseo. Po, paano niyo pong nasabi ang ganyan? Huwag mong mamasamay ng sinasabi ko Marcos. Si Eliseo ay anak ng dalakitnon at wala pang dalakitnon ang umabot sa edad na ganyan. Karaniwan pagtungtong nila ng 18, sinusundo na sila ng kanilang mga totoong magulang. Pero iba ang kaso ni Eliseo. Bakit naman po tay? Si Eliseo ay binabantayan ng mga dayamdam at gaya ng sinabi ko, sila ang tumulong kay Milagros para maisilang ang pinsan mo. Sigurado kung sila din ang may gawa ng nangyari sa bisor nyo. Sa makatuwid may gabay na dayamdam si Eliseo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mag-ama, isang malakas na kalabog ang narinig sa labas ng bakuran. Sumilip sa bintana si Mang Santos. Nakita ang bisor nila Marcos. May mga kasamang armadong lalaki. Alam kong nandito si Marcos, pati na rin yung pinsan niya. Kung ako sa inyong tatlo lumabas na kayo, kung ayaw niyong may madamay na ibang tao. Mawalang galang na, pero wala dito ang anak ko. Pati na rin ang pinsan.
Ang mabuti pa, bumalik na lang kayo sa susunod na araw. Huwag mo akong niloloko, tanda ah. Ang mabuti pa, ilabas mo ang walang yamong anak. Pati yung mga kasama niya. Huwag mo kong tinatakot. Baka nakakalimutan mo kung nasaan ka. Hindi ka taga dito. Kaya pinapayo kong ayus-ayusin mo ang pananalita mo kung ayaw mong maligo ng pana at sibat. Biglang naglabasan ang mga katutubo sa paligid. Hindi alam na mga kalaban na teritoryo ng tribong Manobo ang lugar. Nagkalat sila sa paligid. Hindi niyo ba nakikita ang mga hawak ng kasama ko? O baka naman, gusto niyong dumanak ang dugo sa lugar na to? Lumabas si Mang Santos at itinaas ang kamay. Isa sa mga katutubo ang nagpakawala ng palaso. Nakamuntikang tumama sa katawan ng bisor. Wag na wag mong tatakutin ang mga Manobo sa sarili nilang lupain. Dahil sa oras na makaramdam sila ng panganib, patawarin ng Diyos, pero siguradong walang matitira ni isa sa inyo. Ayoko ng puro putak ha. Mga bata, paulan na ng bala mga yan. Pinagbabaril ng mga tauhan ng bisor ang mga katutubo. Dali-daling nagkubli ang mga ito sa puno. Inantay ang paghupa ng putok. Sa pag-aakalang tumakas na ang mga ito, pinahinto sila ng bisor. Malaking kasalanan ang ginawa mo. Hindi lang sa batas ng mga Manobo, kundi maging sa kalikasan. Pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Narinig nito. Bumukas ang pintuan at nanglingunin. Nakita ni Mang Santos si Eliseo na naglalakad palabas. Nagliliwanag ang mga mata. Mahahalata ang galit sa kanya. Hindi ka talaga nakinig sa mga babala sa'yo. Binigyan ka ng pagkakataong mabuhay sa kabila ng ginawa niyong kalapastanganan sa mga tahanan namin. Pero heto ka pa rin. Patuloy na pinapaira lang baluktot mong isipan. Eliseo, anong sinasabi mo? Pumasok ka sa loob. Huwag kang makialam, tanda. Ikaw ang pumunta sa ligtas na lugar. Kung ayaw mong pati ikaw, kainin ang kagubatan. Nang mga sandaling iyon napagtanto ni Mang Santos na hindi na si Eliseo ang nagsasalita, kung hindi ang isa pang katauhan na nagtatago sa kanyang kamalayan. Umatras si Mang Santos, pinaubaya ang labanan sa pamangkin. Anong nangyari, tay? Bakit yung pinabayaan si Eliseo? Magtiwala ka lang, Marcos. Hindi nila kayang saktan ang pinsan mo. Muling ibinaling ni Marcos ang tingin kay Eliseo na noon ay naglalakad na papunta sa kinaroroonan ng bisor. Kumuha naman ng barilang kalaban, nagsimulang paputukan ng binata. Ngunit laking gulat nito dahil tila nilalamon lang ng katawan ni Eliseo ang bawat bala na tumatama sa kanyang katawan. Itinaas ng binata ang kanang kamay. Naglabasan mula sa gubat ang malalaking baging. Isa-isang hinila ang mga kalaban papasok sa madilim na bahagi ng kabundukan. Tanging sigaw lang ang maririnig at mga tunog ng mga nababaling buto ng tao. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan ng humupa ang ingay. Wala ni isa sa mga tao ng bisor ang nakaligtas. Akmang tatakbo na sana ito nang biglang pumulupot ang baging sa kanyang paa. Hinila ito paitaas at nang mapatingala si Marcos, tumambad sa kanya ang isang malaking nilalang na may mga galamay. Gawa sa ugat ng puno ang katawan. Unti-unting hinila ang bisor papasok sa kanyang malaking bibig sa pinakagitna ng katawan. Matapos niyang kainin ang mga kalaban, muli na itong bumalik sa kagubatan. Kinusot naman ni Marcos ang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang ng paningin. Ngunit nang muli itong tumingin sa pinsan, napagtanto niya na totoo ang lahat.
Hindi na nagsalita pa sa Eliseo, dire-diretso itong pumasok sa bahay. Tumuloy sa silid, sabay higa. Maya-maya pa ay nagising ito na parang walang nangyari. Eliseo, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ayos lang ako, Manong. Bakit mo na itanong? Wala naman. Bago ka kasi magising, napakalakas ng ungol mo eh. Kaya pumasok na ako para gisingin ka. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Maayos naman ako, Manong eh. Lumaganap sa buong bayan ang pagkawala ng bisor at ng mga tauhan. Lumipas ang isang buwan. Lumantad ang mga hinahanap ng tao. Kaso nga lang, butot balat na ang mga ito. Ang ilan ay patay na. Simula ng araw na yun, hindi na muling pumasok ang mga nagtotroso sa gubat. Bagaman nawalan ng pangunahing pagkakakitaan, mas minabuti na ni Marcos ang ganito kaysa malagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa kasalukuyan, wala na rin si Eliseo sa kanilang lugar. Marami ang nakapagsabi na nasa bayan lang ito, nagtatrabaho. Pero ang katotohanan, malaki ang suspetsya ni Marcos na sumama na ito sa kanyang ama at mga kaibigan na nilalang, mga nilalang ng kagubatan na kung tawagin ay dayamdam. Nag-aapoy na katawan ng tikbalang. Ito ang susunod na kwento, o mas kilala sa katawagan na binanggenan. Simula na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Badong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Ilocos. Talagang hindi ka titino, Bernard, dada. Simula nagbinata ka, hanggang ngayong may anak ka na, hindi mo pa rin maiwan yang masamang gawain mo. Huwag mong antayin na balang araw pati ang anak mo madamay sa kalokohan mo. Wika ni Mang Julio. Yun na nga po mismo ang dahilan kung bakit ako naparito. Ayoko nang madamay ang bata sa anumang maaaring mangyari sa akin. Pasensya ka na, tay. Wala na ako magagawa, nandito na to eh. Tugon ni Bernard. Ano bang balak mong gawin? Iiwan ko muna sana si Badong dito pansamantala. Babalikan ko din siya kapag naayos ko na ang lahat ng gusot. Kung sa tingin mo yan ang mas makakabuti para sa bata, sige, papayag ako. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo, Bernard. Huwag mong hayaang maulilang lubos ang anak mo. Wala siyang kamalay-malay sa kung anong gulo ang pinapasok mo. Sisikapin ko po, tay. Pero sa ngayon makikiusap ako sa inyo na kayo na muna ang bahala kay Badong. Hindi na sumagot pa ang matanda. Ngunit alam ni Bernard na pumayag na ito sa pakiusap niya. Pinuntahan ng Ginoo ang anak na noon ay nakaupo sa atangan ng bahay. Badong, pasensya ka na kung iiwan kita dito sa lolo Julio mo. May kailangan lang akong ayusin eh. At ayoko madamay ka sa mga pwedeng mangyari sa akin doon sa Maynila. Matagal ka ba doon, tay? Medyo matagal, anak, pero wag kang mag-alala. Dahil babalik ako pag natapos na ang lahat ng kailangan kong ayusin. Pagkatapos nun, hindi na kita iiwan muli. Ngumiti si Badong na noon ay bata pa lamang. Hindi nito lubos maunawaan kung bakit kinakailangang umalis ng ama. Ngunit pinanghawakan ng paslit ang pangako nito. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nasanay si Badong sa bago nitong buhay. Lumaking disiplinado dahil sa maigpit na paggabay ni Mang Julio. 6 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin nagpapakita ang kanyang ama. Nung una sumusulat pa ito, nagpapadala ng pera ngunit kalaunan, hindi na sila nakakatanggap ng anumang balita. Hanggang isang araw, may dumating na lalaki sa tahanan ni Mang Julio.
Saktong kakadating lang ni Badong galing sa paaralan. Umalis din kagad ang lalaki matapos itong maiabot ang maliit na kahon kay Mang Julio. Nakasalubong ng paslit ang lalaki. Napatingin ito sa kanya. Kita ni Badong ang pilit ng ngiti mula dito. Hindi na pinansin ng paslit ang lalaki. Diretso itong nagpunta kay Mang Julio para magmano. "Kumusta, Lolo? Mano po?" Kahawaan ka ng Diyos. Kumusta ang araw sa eskwela? "Mabuti naman po." "Sino yung lalaki, Lolo?" Kasamahan daw siya ng tatay mo sa trabaho. Eto, may pinadala para sa'yo. Nakita ni Badong ang lungkot sa mata nito. "Bakit parang malungkot kay Lolo? May problema po ba?" Wala naman, apo. Sige na, buksan mo na yung kahon na pinadala ng tatay mo. "O sige, Lolo, pero samahan niyo po ako, ha." O sige, sabay nating buksan. Pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Binuksan ang kahon na pinadala ni Bernard. Tuwang-tuwa ang paslit nang makita ang bagong sapatos at mga damit. Kalakip nito ang isang sulat. "Badong, pasensya ka na. Natagalan ang pagbili ko ng sapatos, ha. Siguro hindi nakakasya sa itong nabili ko. Malaki ka na eh. Nasabi ng lolo mo magaling ka daw sa klase. Natutuwa ako, ha. Nag-aaral ka ng mabuti pero anak, patawarin mo sana ako. Baka hindi na ako makauwi dyan." Habang sinusulat ko to, unti-unti nang kinakain ng sakit ang katawan ko at malamang sa oras na makarating sa iyo ang sulat na to, wala na ako. Pasensya ka na kung hindi ako makakaakyat sa entablado sa pagtatapos mo ngayong taon. Pero gusto ko malaman mo na masaya ako dahil pinili mo ang magkaroon ng edukasyon. Sana piliin mo maging tuwid. Huwag kang tumulad sa akin. Sinayang ko ang buhay ko. Pero masaya ako dahil tama ang desisyon ko na iwan ka sa lolo Julio mo. Dahil kung hindi, baka napariwara din ang buhay mo." Hindi na ipinagpatuloy ni Badong ang pagbabasa. Hindi na nito kayang tiisin ang sakit sa dibdib. Tumayo ang paslit at lumabas ng bahay. Naupo sa ilalim ng puno. Ilang minuto ang nakalipas. Napansin na lamang ni Mang Julio na nakatulog na ito. "Kawawa naman po si Badong. Asang-asa pa naman siya na babalik si Kuya Bernard." Dapat sinabi ko sa kanya ng mas maaga, Imang. Pero mas mabuti ng ganito. Ikaw na munang bahala sa pamangkin mo, ha. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. "Ako na po ang bahala. Bukas isasama ko siya doon sa amin. Siguradong malilibang siya doon." Mas mabuti pa nga yan. Pero Imang, pakiusap. Huwag mong hayaang magpunta ang batang yan sa gubat, ha. Alam mo kung gaano kadelikado sa lugar na yon. "Opo, Tay. Ako na pong bahala sa pamangkin ko." Kinabukasan, maagang inaya ni Imang ang paslit. Hindi naman ito nagdalawang isip na sumama. "Sigurado malilibang ka doon. Huwag mo masyadong isipin yung nangyari sa tatay mo, ha. Ganyan talaga ang buhay eh. May mga dumadating at may nawawala. Pagdating ng panahon, mauunawaan mo din yan." "Alam ko po yun, Tia Imang. Malungkot lang ako dahil hindi natupad ni Tata yung pangako niya, pero naiintindihan ko naman po." "Mabuti naman kung ganun. O siya, kunin mo na yung bagahe mo, bababa na tayo." Hapon na nang makarating sina Imang sa kanilang tahanan. Nasa kabilang bayan lang ito. Ngunit kailangan pang umikot ng mga sasakyan. Dahil ng mga oras na yun, hindi pa nagagawa ang pangunahing kalsada na nagduduktong sa dalawang sityo. Napapagitnaan ng dalawang malaking bundok ang mga ito at walang maayos na daan. "Ang ganda pala dito, Tia Imang. Kaso lang parang ang layo sa bayan. Bakit po pala dito kayo nakatira?" "Magandang tanong yan, Badong. Mamaya malalaman mo.
Sa ngayon, ilagay mo muna yung mga gamit mo doon sa kwarto. Diyan ka pansamantalang mananatili ha, habang nandito ka sa amin. Sige po tiya, maraming salamat po ah. Ang tahanang ito, ang dating tahanan nila Mang Julio, kinakailangang lumipat ng matanda sa kabilang bayan dahil naroon ang pinagkakakitaan. Ang malawak na palayan na pinamana ng mga ninuno. Habang kumakain, ipinaliwanag ng dalaga ang dahilan kung bakit siya naninirahan sa lumang bahay na ito ng mag-isa. Ang totoo, hindi naman ako nag-iisa dito, Badong. May mga kaibigan akong dumadalaw at kung minsan, dito pa sila natutulog. Pero wag mo sasabihin sa lolo mo ha, hindi niya alam yun, baka mapagalitan ako. Mga kaibigan? Mga kaedad niyo po ba? Hindi ko alam, baka mas matanda pa sila sa akin. Pero isa sa mga araw na to, makikilala mo sila. Ang totoo niyan, sakto ang dating mo eh. Sa susunod na linggo, magsisimula ng pagbilog ng buwan. Ano naman po meron sa bilog na buwan? Basta. O siya, bilisan mo nang kumain nang makapaghugas na ako ng mga pinggan. Nako, ako na po maghuhugas ng plato, nakakahiya naman po sa inyo. O sige, ikaw ang bahala ha. Tamang-tama, dahil kailangan ko pang ipasok yung mga tuyong kahoy. Baka umulan, mabasa lang uli. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Badong. Lumabas ito ng silid. Nakita ang tiyay na naghahanda ng agahan. Sa halip na dumiretso sa pagkainan, bumaba ito ng bahay at naglakad palayo sa paligid. Nagpunta ito sa bandang likod. Napansin ang mga dating kulungan ng baboy. Napakalinis ng paligid. Mahahalatang hindi ito pinabayaan. Bagay na nakakapagtaka dahil mag-isa lang ang tiyahin doon at hindi niya kakayaning panataliing malinis ang napakalawak na bakuran. Sa gawing kanan ng tahanan, may mga maliliit na kubo na siya namang pinaglalagyan ng sinibak na kahoy. May mga nakaimbak na dahon ng tabako na siyang ibinebenta ng dalaga sa bayan tuwing Sabado. Napalingon si Badong sa bandang kaliwa at nakita ang isang arko na parang pasukan papunta sa kagubatan. Hindi na malaya ng paslit na unti-unti na siyang naglalakad papalapit dito. Napahinto nang may humawak sa kanyang balikat. Hoy! Andito ka lang pala. Akala ko kung nasan ka na eh. Halika na, kakain na tayo. Kaagad namang sumama si Badong. Pagdating sa pagkainan, hindi nito napigilan ang sariling magtanong. Tiya Imang, ano pong meron sa likod ng arko? Yan ba? Wala naman. Masukal na gubat lang. Huwag kang pupunta dun ha. Baka mamaya maligaw ka. Bakit po may arko dun? Ginawa yun ni tatay dati eh. Balak sanang gawing hardin ang lugar na yun. Kaso hindi na natuloy eh. Namatay kasi si nanay. Ganun po ba? Pasensya na po, naitanong ko ha. Ayos lang yun, ano ka ba? O siya, kumain ka na. Sasama ka sa akin sa bayan. Maghahatid tayo ng mga tuyong tabako. Sige po, gusto ko po yan. Matapos kumain, naganda na ang dalawa para umalis. Pagdating sa bayan, namangha ng husto si Badong dahil sa loob na maraming taon, ngayon lang siya uli nakakita ng napakaraming tao. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang tahimik mo? Wala naman po tiya. Naalala ko po nung bata pa ako sa Maynila. Ganito din po kasi yung lugar namin dun eh. Napakadaming tao. Naalala ko na naman tuloy si tatay. Ayos lang yan, ganyan talaga. Halika, dun muna tayo sa kabilang bahagi ng merkado. Bibili tayo ng ibang kailangan sa bahay. Akmang lalakad na sana ang mga ito nang bigla silang harangin ng mga kalalakihan. Ay, mukhang malaki ang kita natin ngayon, Imang ah. Baka naman may panginom tayo dyan. Pwede ba, Minggoy? Ang laki-laki ng katawan mo eh. Bakit hindi ka magganap ng matinong trabaho? Mukhang nakakalimot ka yata.
May patakaran sa lugar na to. Kung gusto mong magtinda ng mga produkto nyo sa bukid, kailangan mo magbigay ng arkabala sa grupo. Patakaran na kayo lang din yung gumawa. Tigilan mo ko ha, wala kang makukuha sa akin. Biglang hinawakan ng lalaking nagngangalang Minggoy ang braso ng dalaga. Kung wala kang ibibigay, ikaw na lang ang iuwi ko sa bahay. Bitawan mo nga ako. Huwag mong antayin magalit ang mga kasama ko ha. Nagtaka si Badong dahil alam niya, dalawa lang sila ng tiyahin ang magkasama simula kaninang umaga. At tiya, sino po yung tinutukoy niyo? Wala naman tayo. Huwag kang maingay, Badong. Malalaman mo mamaya. Oo nga naman. Sino bang pinagmamalaki mo? Kung ako sa'yo, hindi ko na aalamin. Dahil sigurado kung hindi mo kakayaning makita sila, bitawan mo na ako. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Huwag mo sabihin na hindi kita binalaan. Biglang tumalsik ang isa sa mga kasama ni Minggoy. Napalingon ito sa paligid, ngunit wala namang nakitang ibang tao. Anong nangyari kay Rene? Hindi ko alam eh. Bigla na lang tumilapon. Oy Rene, tumayo ka nga dyan. Wika ng isa sa mga kasama ni Minggoy. Ngunit hindi na nakasagot ang lalaking tumalsik. Walang yaka. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Sinabi ko na sa'yo kanina, 'di ba? Huwag mo sabihin na hindi kita binalaan. Walang yaka. May sa demonyo kang babae ka. Akmang sasampalin na sana ni Minggoy si Imang nang bigla namang nagliyab ang suot nitong sombrero. Napasigaw si Minggoy dahil sa init. Lahat sila ay tumakbo. Sa susunod, mamili ka ng tataluhin mo. Wika ni Imang. Samantalang si Badong naman, naguguluhan sa mga nangyari. Dali-dali itong hinila ni Imang palayo sa lugar. Walang yang buhay to oh. Hindi tuloy ako nakapamili ng mga kailangan. Buwisit kasi tong si Minggoy eh. Ano po ba nangyari sa kanila, tiya? Ayun ba? Dahil yun sa mga kaibigan ko. Kaibigan? Wala naman pong ibang tao doon kanina. Sino po ba yung mga tinutukoy mo? Talagang walang ibang tao doon. Dahil hindi naman sila mga tao, Badong. Hindi mga tao kung ganun. Sino po sila at nasaan? Masyadong matanong ang pamangkin mo, Imang. Hoy bubwit, minsan mas mabuting pinapaira lang paghahanap gamit ang mata kaysa bunganga. Napasigaw si Badong nang makita ang halos 10 talampakang nilalang na nakatayo sa likod ni Imang. May ulong kabayo, katawan ng tao, nagliliyab ang buhok at buntot. Tikbalang. May tikbalang sa likod mo, tiya. Takbo! Tumakbo si Badong para magtago. Natawa si Imang. Nilingon ng nilalang. Walang yan naman, Amugis. Bigla ka na lang kasing sumusulpot eh. Alam mo namang hindi ka pa nakikita ng pamangkin ko. Badong, halika nga dito. Siya yung kaibigan ko. Isa siyang binanggenang. Ayoko. Baka kainin ako ng tikbalang na yan eh. Sabi ng binanggenang. Isa pang sabi ng tikbalang, talagang gagawin kitang hapunan. Pwede ba, Amugis? Huwag mo nga takutin yung bata. Badong, halika nga dito para makilala mong kaibigan ko. Marahang lumapit ang pastit. Dinampot nito ang walis at itinutok sa nilalang. Huwag kang lalapit sa akin. Haampasin kita. Natutuwa talaga ako sa inyong mga tao. Anong magagawa ng walis sa akin? Itinaas ni Amugis ang kamay. Lumabas ang isang gintong espada. Naglabas ng kulay asul na apoy. Inabot ng nilalang kay Badong ang sandata, pero tinabig ito ni Imang. Ano ka ba naman? Isa pa, Amugis ha. Sa'yo ko ipapalo yung hawak mo. Badong, siya nga yung kaibigan ko, si Amugis.
Tikbalang po ba siya? Hindi Badong. Isa siyang binanggenang. Uri ng tikbalang pero higit na mas mataas. Tama ba, Amugis? Oo. Nabibilang kami sa hanay ng mga bathaluman. Kung kayong mga tao may sinasamba at iniidolong Diyos-Diyosan, kaming mga binanggena naman ang sinasamba ng mga tikbalang. Sa mga hindi nakakalam, ipinakikilala ang nilalang na binanggenang, isang uri ng engkanto na nasa kategoryang bathaluman. Mula sila sa angkan ng mga anggitay, ngunit may kakayahang gamitin ang elemento ng apoy bilang sandata. Sinasabing may kakayahan silang tuparin ang kahilingan ng kung sino man nakakagaanan nila ng loob. Sa ibang mga kwento, sinasabing ang binanggenan, masamang engkanto, nangunguha ng mga bata at kababaihan upang gawing alipin at pagkain. Ngunit sa ibang konteksto, ang mga binanggenang, mga gabay ng kalikasan at kadalasang katuwang ng mga tao sa kanilang kabuhayan. Balik tayo sa kwento. Nakatulala pa rin si Badong kay Amugis habang nakikipag-usap ito kay Imang. Hindi makapaniwala ang paslit na may kaibigang engkanto ang tiyahin. Magpapaalam na ako, Imang. Alam mong hindi ako maaaring magtagal sa mundo ng mga tao. Babalik ako sa susunod na pagliwanag ng buwan. Ikaw naman, Bubwit. Sana nandito ka pa sa sandaling bumalik ako. Alis ka na? Bakit naman? Ang mga kagaya kong bathaluman, may limitadong oras dito sa mundo ng mga tao. Kaya ko lang manatili sa kasalukuyang anyo sa loob ng 2 oras. Kapag lumampas, babalik ako sa totoong anyo. Anong anyo? Kabayo? Nagliliyab na kabayo, at bawat madadaanan ko ay natutupok. Ayokong mangyari yon sa lugar na ito. Sige na, sa susunod na ang usapan, marami akong sasabihin. Matapos magsalita, biglang naglaho si Amugis. Hinanap ito ni Badong, ngunit wala na sa paligid nila ang nilalang. Hinawakan ni Imang ang magkabilang pisngi ng paslit at pagtingala. Nanlaki mga mata ni Badong nang makita ang nagliliyab na kabayong dumaan sa bilog na buwan. Dahil sa nangyari, unti-unting nabuhayan ang paslit at sa tuwing bibilog ang buwan, sumasama ito kay Imang upang makita si Amugis at iba pa nitong mga kauri. Tuluyang nagbago ang buhay ni Badong, ngunit mas na makabuluhan ito. Lalo pa nang maunawaan niya ang balanse ng magkabilang mundo. Hanggang sa dumating ang panahon na nakapag-asawa si Imang, doon nagtapos ang pagpapakita sa kanya ni Amugis. Ngunit patuloy pa rin naniniwala si Badong na nasa paligid lang ito at patuloy na pinangangalagaan ang tiyahin. Naniniwala din ang paslit na darating ang pagkakataon na magbabalik ang mga nilalang at muli itong magpapakita. Dumaan ng mga taon. Ganap na binata na si Badong. Piniling manatili sa kanyang lolo Julio hanggang sa namaalam ang matanda. Bilang pinakamatandang apo, si Badong ang nangangalaga sa mga ari-arian ng matanda. Pinaubaya din ni Imang ang iba pang pag-aari sa binata dahil taga-ibang bansa ang napangasawa. Pinaayos ni Badong ang lumang bahay ng matanda. Itinuloy ang hardin na sinimulan ni Mang Julio. Sa pagkakataong ito, ginawa niyang pasyalan at ang pangunahing layunin, mapangalagaan ang kalikasang nasasakupan ng kanilang lupain. Kalaunan naging ransyo ang lugar. May mga alagang hayop, mga tanawing dinadayo ng mga tao mapalokal o turista. Bilang pag-alala sa kaibigang si Amugis, nagpagawa si Badong ng rebulto na nagliliyab na kabayo at tinawag ang lugar na Rancho Caballo Ardiente. Alam ni Badong na patuloy silang ginagabayan ni Amugis at nasa paligid lang ito.
pinagmamasdan, pinangangalagaan ang kanilang pamilya. Pero may mga pagkakataon din tuwing gabi. Nakakakita siya ng kakaibang liwanag sa buong palayan. Mabilis sa pagkilos ng apoy at nakakarinig din ng yabag na mga kabayo. Kaya alam niya sa kanyang sarili na nariyan lang ang kaibigang tikbalang na nag-aapoy. Sa kasalukuyan, sarado na sa pampubliko ang ransyo dahil ginawa itong pribadong bukid na naglalaman ng napakadaming gatasang baka. Patuloy itong pinapatakbo ng pamilya ni Badong. Kakaibang swerte ang bigay ng lugar sa kanila. Walang humpay na biyaya na patuloy din nilang binabahagi sa lahat ng mga nagtatrabaho sa lugar. Ito ang lakas at kapangyarihan ng isang bathalumang tikbalang. Bigyan ng seguridad ang isang lugar. Bigyan ng masagana at walang hanggang swerte. Ito ang mga katangian ng nag-aapoy na tikbalang na kung tawagin ay binanggenan.